Ang huling kahilingan ng batang Amerikano, isang milagro ng bayanihan sa Pilipinas. Ang 10 taong gulang na batang Amerikano, si Ben Miller, na may 3 buwan na lamang sa buhay, may huling kahilingan, masakyan ang Philippine Express, ang tren ng kanyang mga pangarap. Ang ama na may pagdududa sa bansa, ang inang puspos ng pagmamahal, tumawid ang pamilya sa Pasipiko. Ano ang bumungad sa kanila? At ano ang kapalaran na naghihintay kay Ben? Ang kuwento ng isang milagro sa Pilipinas, kung saan nagkaisa ang bayanihan para sagipin ang isang buhay na naglalaho, ngayon magsisimula. Sa Dallas, Texas, sa loob ng isang pediatric specialty hospital, ang sikat ng araw ng Mayo ay tumatama sa puting dingding ng silid konsultasyon. Si Dr. Santiago, na matagal ng pediatric cardiologist, ay dahan-dahang nagsimulang magsalita sa mag-asawang Miller. Lumabas na ang resulta ng mga pagsusuri. Mahigpit na hinawakan ni James Miller ang kamay ng kanyang asawang si Emma. Kinagat ni Emma ang kanyang labi, naghihintay sa susunod na sasabihin ng doktor. Ang dilated cardiomyopathy ni Ben ay mas malala kaysa sa inaasahan. Ang paggana ng puso ay lubhang bumaba at sa kasalukuyan, wala tayong curative treatment sa medisina. Bumaba ang isang mabigat na katahimikan sa silid. Sa mahabang taon ni Dr. Santiago bilang doktor ng mga bata, hindi siya kailanman nasanay na sabihin ang nalalabing oras sa isang 10 taong gulang. Sasabihin ko po ng tapat, ang nalalabi niyang oras ay malamang 3 buwan na lamang. Dahan-dahang tumulo ang luha mula sa mga mata ni Emma. Hinigpitan ni James ang kanyang kamao, pilit na pinipigilan ang damdamin. Bilang anak ng isang dating military officer, pinalaki siyang mahigpit at ang magpakita ng kahinaan ay hindi katanggap-tanggap sa kanya. Sa waiting area, nakaupo si Ben sa sofa, nagbabasa ng aklat, ngunit nakita niya ang seryosong ekspresyon ng kanyang mga magulang. Nakukuyom ang kanyang maliit na katawan, nakayuko. Pilit na iniintindi ng 10 taong gulang ang kanyang kapalaran. Nang gabing iyon, kinuha ni Ben ang modelo ng tren, ang kanyang Philippine Express, habang nakahiga sa kama. Ito ang kanyang treasure na bigay ng kanyang ama noong kanyang ika-3 kaarawan. Ang puting body ng tren na may asul na guhit. Ilang libong beses na tinitigan ito ni Ben. Papa, Mama. Tumayo si Ben sa harap ng pinto ng sala kung saan nagkakape ang mag-asawa. Hawak niya ang modelo at tuwid siyang nakatingin sa kanyang mga magulang. May huli akong kahilingan. Ang boses niya ay kalmado, hindi akma sa kanyang edad. Sa 2 taon na pakikipaglaban niya sa sakit, tila marami na siyang tinanggap. Gusto kong pumunta sa Pilipinas. Gusto kong masakyan ang totoong Philippine Express. Now, don't. Ang mga dingding ng kwarto ay may mga poster ng tren at ang bookshelf ay puno ng mga aklat tungkol sa Philippine Railways. Para kay Ben, ang tren ay hindi lamang sasakyan, ito ay pangarap, pag-asa at ang mismong dahilan para mabuhay. Gusto kong makaupo sa driver's seat. Gusto kong maramdaman ang takbo sa 300 kilometer. Gusto kong makita ang bulkang Mayon mula sa bintana ng tren. Nagliliwanag ang mga mata ni Ben. Mas matindi ba ang pag-asam sa kanyang pangarap kaysa sa takot sa kamatayan? Gusto ko ring ipakita ang litrato kay Michael, ang kaibigan ko sa ospital, na nakasakay ako sa totoong Philippine Express. Hindi napigilan ni Emma ang luha at niyakap ang kanyang anak. Si James ay nakatingin sa labas ng bintana, hindi makagalaw. Kinaumagahan, nagkulong si James sa kanyang study room. Ang screen ng computer ay nagpapakita ng impormasyon tungkol sa Pilipinas. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala tungkol sa pagtupad sa hiling ng kanyang anak. Ang mga kwento at imahe na nakita niya sa media ay tungkol sa chaos, inefficiency, at underdeveloped na sistema ng medisina. Kung may mangyari sa bansang hindi namin kabisado, saan kami hihingi ng tulong? Bulong niya sa sarili. Ang puso ni Ben ay nasa kalagayang maaaring tumigil anumang oras. Anong gagawin niya kung may mangyari sa kanyang anak sa ibang bansa? Kumatok si Emma sa pinto. Pwede ba tayong mag-usap? Umupo silang magkaharap. Hinawakan ni Emma ang kamay ng kanyang asawa at nagsimulang magsalita ng mahinahon. Naiintindihan ko ang pag-aalala mo, pero napakaikli na lang talaga ng oras ni Ben. Tumahimik si James at nakinig. Ano ang kaya nating gawin?
Ang itali siya sa kama at maghintay sa huling sandali o ang tuparin ang gusto niyang gawin. Ang boses ni Emma ay malambing, ngunit may matibay na determinasyon ng isang ina. Tinatanggap na ni Ben ang kanyang kapalaran, kaya siya humiling nito. Kung tututol tayo, susuko siya, at habang buhay niyang itatago ang pangarap na ito. Lumutang ang luha sa mga mata ni Emma. Pakiusap, James, tuparin natin ang pangarap ni Ben. May peligro pero ayokong magsisi tayo. Nang gabing iyon, mag-isang pinuntahan ni James ang kwarto ni Ben. Ang anak niya ay mahimbing na natutulog, nakapatong ang modelo ng tren sa tabi ng unan. Tinitigan ni James ang tahimik ng ngiti ng anak at nagdesisyon siya sa kanyang puso. Kinabukasan, sa hapagkainan, sinabi ni James kay Ben, "Pupunta tayo sa Pilipinas. Tutuparin namin ng mama mo ang pangarap mo." Sa wakas, bumalik ang tunay na ngiti sa mukha ni Ben. Nakita ni James ang ekspresyong iyon at nakumpirma niya na tama ang kanyang desisyon. Anuman ang hirap na naghihintay, tungkulin niyang ama na tuparin ang huling kahilingan ng kanyang anak. Kinabukasan, matapos magdesisyon, bumalik ang pamilyang Miller kay Dr. Santiago. Sa mesa ng konsultasyon ay nakalatag ang makapal na chart ni Ben at ang mga prescription. "Nagpaplano po kaming magbiyahe sa Pilipinas," simula ni James. Naging seryoso ang ekspresyon ni Dr. Santiago. Ang long-haul flight ay magiging malaking pabigat sa puso ni Ben, lalo na ang pagbabago ng air pressure ay mapanganib. Pinili ng doktor ang kanyang mga salita. "Kung itutuloy ninyo, sundin ang mahihigpit na kondisyon. Sukatin ang blood oxygen level tuwing 2 oras habang lumilipad. Kung bumaba sa 90%, tawagan agad ang cabin crew." Masigasig na nagtala si Emma. Uminom ng tubig paunti-unti tuwing 3 minuto. Limitahan ang aktibidad sa 3 oras lamang bawat araw sa Pilipinas. Ang pagod ang pinakamalaking pabigat sa puso. Naghanda si Dr. Santiago ng diagnosis na nakasulat sa Ingles at may salin sa Filipino para sa emergency. Ang listahan ng gamot ay isinalin din sa Filipino. Pag-uwi sa bahay ng mga Miller, nagsimula ang seryosong paghahanda. Naglista si James ng mga medical facility sa Maynila at minarkahan sa mapa ang mga ospital na malapit sa Naya at sa train station. Inayos ni Emma ang mga kagamitang medikal, thermometer, blood pressure monitor, portable oxygen tank at maraming gamot. Higit sa kalahati ng suitcase ay napuno ng mga gamit medikal. "Papa, huwag ka masyadong mag-alala. Magiging maayos ako," sabi ni Ben sa kanyang ama habang inilalagay ang mga gamit sa suitcase. Lumingon si James at medyo gumaan ang pakiramdam niya dahil sa positibong ngiti ng anak. Nag-book sila ng business class na flight upang makahiga si Ben at mas madaling matugunan ang emergency. Nang gabing bago ang pag-alis, inihanda ni Emma ang paboritong pagkain ni Ben, chicken with mashed potato at apple pie. Kumain silang tatlo, bawat isa ay may nakatagong damdamin sa puso. "Simula bukas, matagal-tagal akong hindi makakakain ng luto ni Mama," sabi ni Ben na may kaunting lungkot. "Pero sabi nila, maraming masasarap na pagkain sa Pilipinas." Excited na ako. Kinaumagahan ng pag-alis, nagtipon ang mga kamag-anak at kaibigan sa airport sa Dallas para maghatid. Ang mga taong nakakaalam ng sakit ni Ben ay may komplikadong ekspresyon. "Mag-iingat kayo. Maraming pictures ang kunan mo." Niyakap ng kapatid ni James ang pamangkin ng may pagmamahal. Nakipagyakap si Ben sa bawat isa. Pilit na pinipigilan ang luha. Maaaring ito na ang huling paalam. Ang isiping iyon ay bumigat sa puso ng lahat. Pagkatapos ng check-in, sinuri ni James ang mga kagamitang medikal. Carry-on ang gamot, 2 kopya ng diagnosis. Kumpleto ang listahan ng emergency contacts. "Papa, okay na po. Kumpleto na ang lahat, hindi ba?" Hinawakan ni Ben ang kamay ng ama at ngumiti. Habang papunta sa boarding gate, huminto si Ben at lumingon. Kumaway siya ng malaki sa mga naghatid. "Salamat sa inyo. Magpapagaling ako at babalik ako ng malakas." Ang boses niya ay malakas na umalingaw-ngaw sa lobby ng airport. Ang mga naghatid ay kumaway pabalik. Habang lumuluha, pag-upo sa seat ng eroplano, tumingin si Ben sa labas ng bintana. "Papa, Mama, magsisimula na ang adventure natin, hindi ba?" Hinawakan ni Emma ang kamay ng kanyang anak. "Oo, Ben, simula na ng espesyal na adventure ng pamilya natin." Nagsimula ang 14 na oras na flight. Tuwing 2 oras,
Sinusukat ni James ang oxygen level ni Ben. Ang readings ay matatag at si Ben ay nanood ng pelikula at nagbasa ng aklat sa loob ng eroplano. Paminsan-minsan, tinitingnan ni Emma ang kalagayan ng anak habang nakatingin sa labas ng bintana sa ibabaw ng karagatang Pasipiko. Ang naghihintay sa kanila ay isang bansang hindi pamilyar. May pag-aalala, ngunit mas matindi ang pag-asa na matutupad ang pangarap ng kanilang anak. Sa oras ng in-flight meal, nagpakita si Ben ng gana. Ang sarap! Ang mga magulang ay nagpakita ng ginhawa sa salitang iyon. Maya-maya, umalingaw-ngaw ang anunsyo mula sa pilot. Malapit na po tayong lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Nagliwanag ang mga mata ni Ben. Sa wakas, darating na sila sa Pilipinas. Sa sandaling lumapag sila sa NAIA, huminga ng malalim si Ben. Hangin ng Pilipinas. Pagkatapos dumaan sa immigration at papunta sa baggage claim, napahinto si James. Ang mga suitcase na lumalabas sa belt conveyor ay nakahanay ng maayos sa iisang direksyon. Ang mga handle ay nakaharap sa labas at ang tag ay madaling makita. Isang airport staff ang bahagyang yumuko at nagbigay ng Filipino smile. Ang tanawin ng mga staff na naka-uniform na maingat na inaayos ang bawat baggage ay nakakagulat para kay James. Wow, Papa! Ang ganda. Parang puzzle na inayos ng maayos, sabi ni Ben. Pagkuha ng baggage, dumaan si James sa restroom at nagulat sa kalinisan. Hindi maikukumpara sa mga airport sa Amerika. Lahat ay maayos at malinis. Nang dumaan sila sa customs, isang officer ang nagbigay ng libreng cart kay James dahil sa mabigat na suitcase. Mukhang mabigat po ang baggage ninyo. Gamitin po ninyo itong cart. Si James ay nalito sa pagitan ng imahe ng Pilipinas na narinig niya at ng katotohanan sa kanyang harapan ang serbisyo at malasakit. Paglabas sa arrival lobby, huminga ng malalim si Ben. Iba talaga ang pakiramdam ng hangin ng Pilipinas. Nagsisimula na ang adventure ng pamilyang Miller sa Pilipinas. Pagdating sa hotel sa Maynila, sinalubong sila ng front staff ng may matalik na Filipinong ngiti at malugod na bati. Welcome po. Ang staff ay nagsalita ng mahusay na Ingles. Habang nagpoproseso ng check-in, napansin ng staff ang kalagayan ni Ben. Dahil po sa kondisyon ng inyong anak, naghanda po kami ng kwarto na tahimik at nasa madaling maabot na lugar, malapit sa elevator. Nagulat si Emma sa malasakit. Wala silang sinabing anuman, ngunit inisip nila ang kalagayan ni Ben. Pagpasok sa kwarto, muling nagulat si James sa kalinisan at kaayusan. Ang mga tuwalya sa bathroom ay maayos na nakatupi at ang amenities ay madaling gamitin. Papa, tingnan mo, may mineral water. Natuklasan ni Ben ang libreng bottled water sa tabi ng kama. Maingat na ipinaliwanag ng staff ang temperature setting para maiimbak ang gamot ni Ben sa refrigerator. Kung may kailangan po kayo, tawag lang po sa front desk. Itong. Pagkatapos mag-empake, tinitigan ni Emma ang Maynila mula sa bintana. Matataas na building ang nakatayo at ang mga sasakyan ay maayos na tumatakbo. Ang mga signage ay may salin sa Ingles, nagbigay ng pakiramdam na nasa ibang bansa sila. Mama, nagugutom ako, sabi ni Ben. Tumawag si Emma sa concierge. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang concierge sa kwarto at nagrekomenda ng kalapit na restaurant. Para po sa mga family with kids, inirerekomenda namin itong restaurant na ito. 5 minutong lakad mula sa hotel at marami silang kids menu. Nagbigay pa sila ng mapa at brochure ng restaurant. Nang gabing iyon, kumain ang pamilyang Miller sa isang family restaurant malapit sa hotel. Ang menu ay puno ng mga litrato kaya madaling mag-order kahit hindi maintindihan ang wika. Mukhang masarap ito. Tinuro ni Ben ang litrato ng crispy pata at adobo. Nang dumating ang pagkain, nagulat sila sa maingat na plating. Iba talaga sa mga restaurant sa Amerika, sabi ni Emma. Paglabas nila, ang waiter ay yumuko ng malalim at nagpaalam. Naramdaman ni James muli ang kultura ng Pilipinas, ang serbisyo at respeto. Kinabukasan, pumunta ang pamilyang Miller sa train station. Sa subway station, ang lahat ng signs ay may salin sa Ingles. Hinangaan ni James ang user-friendly design. Nang naguguluhan siya sa ticket machine, isang station staff ang lumapit at nagtanong, "Saan po kayo pupunta?" Nang sinabi niya ang destinasyon, maingat na ipinaliwanag ng staff ang pagbili ng ticket. Hindi lang itinuro,
kundi pinakita pa ang pag-operate. Paglabas sa lupa, nakita nila ang iconic na station building ng Maynila, ang ganda. Ang train station na nakita niya sa litrato ay nasa harapan na niya. Pagpasok sa loob ng station, nabigla sila sa lawak at dami ng tao. Ngunit nakakagulat na sa dami ng tao, walang chaos. Ang mga tao ay maayos na naglalakad, pumipila at nagbibigayan. Papa, ang tahimik nila, bulong ni Ben. Talagang mas tahimik kaysa sa mga station sa Amerika. Habang hinahanap ang platform ng Philippine Express sa pamamagitan ng signboard, isa pang staff ang lumapit at nagtanong, "May problema po ba kayo?" Nang sinabi ni James ang destinasyon, maingat na itinuro ng staff ang daan. Hindi lang itinuro, kundi inakay pa sila hanggang sa kalahati ng daan. Habang umaakyat sila sa escalator at naglalakad sa mahabang hallway, ramdam ni James ang tumataas na excitement ni Ben. Pagdating sa platform ng Philippine Express, nagliwanag ang mga mata ni Ben. Ang puti at asul na streamlined na tren ay tahimik na nakatigil. Ang totoong Philippine Express. Tumayo si Ben at tinitigan ang tren. Ang tren na pinapangarap niya mula pa noong siya ay 3 taong gulang ay nasa harapan niya. Sa platform, ang electronic display board ay nagpapakita ng sunod-sunod na oras ng pag-alis. Tiningnan ni Ben ang relo ni James upang kumpirmahin ang accuracy. 1 minuto bago ang oras ng pag-alis, tumayo ang conductor sa platform. Ang conductor na naka-uniform ay naghihintay sa eksaktong oras habang tinitingnan ang relo. Pagdating ng eksaktong oras, tumunog ang departure bell at dahan-dahang gumalaw ang tren. Kinumpirma ni James ang relo eksaktong oras na ipinapakita. "Hindi ka panipaniwala," bulong ni James. "Ang railway system na tumatakbo ng accurate bawat minuto. Ito ba ang pagkakaiba sa inaasahan niya?" Tumayo si Ben sa platform at pinanood ang umaalis na tren. Ang kanyang likod ay puno ng saya dahil sa isang hakbang na paglapit sa pangarap. "Bukas, sasakay na tayo diyan." Niyakap ni Emma ang balikat ng kanyang anak. "Oo Ben, bukas na ang araw na sasakay ka sa Philippine Express." Sa store ng station, nakakita si Ben ng maliit na modelo ng tren. Gustong bilhin ni James, ngunit umiling si Ben. "Wag na Papa, sasakay na ako sa totoong tren bukas." Sapat na yon. Habang naglalakad sa station, nagpakita ng interes si Ben sa lahat ng bagay na nakikita niya. Stalls na nagbebenta ng Filipino delicacies, mga souvenir shop, information board, lahat ay sariwa, lahat ay espesyal. Pabalik sa hotel, lumingalinga si James sa Maynila. Malinis na daan, maayos na building, magalang na mga tao. Ito ay malayo sa imahe ng Pilipinas na narinig niya. Nang gabing iyon, tinitigan ni James ang tanawin ng Maynila mula sa bintana ng hotel. Kumakalat ang magandang night view. "Emma, baka nagkamali ako." Dahan-dahang kinausap ni James ang kanyang asawa. Tumayo si Emma sa tabi niya. "Ang alam ko tungkol sa bansang ito ay puro prejudice lang. Nang dumating kami dito, iba pala ang lahat." Hinawakan ni Emma ang kamay ng kanyang asawa. Mas sumigla ang ekspresyon ni Ben mula nang dumating tayo dito. Tinitigan ni James ang mukha ng kanyang anak. Bukas ang araw na pinakaaabangan ni Ben. Naramdaman ni James na unti-unti nang natutunaw ang kanyang matigas na puso at kasabay nito nakumbinsi siyang magiging priceless ang biyaheng ito para sa pamilya. Kinabukasan, dala ang mga tiket ng tren, bumalik ang pamilyang Miller sa train station. Si Ben ay hindi mapakali mula pa umaga, paulit-ulit na sinisuri ang kanyang kamera sa bag. "Papa, pwede ba akong kumuha ng maraming pictures?" "Oo naman, kumuha ka hanggat gusto mo." Inda, do, be, anza, anda. Pag-akyat sa platform, ang Philippine Express na sasakyan ni Ben ay nakatigil na, puti at asul ang kulay, eksakto sa imaheng paulit-ulit niyang nakita sa litrato. "Sa wakas, sasakay na ako." Nanginginig ang boses ni Ben. Maingat na niyakap ni Emma ang balikat ng kanyang anak. Pagpasok sa carriage, nagulat sila sa kalinisan ng loob. Maayos na nakahanay ang mga upuan at lahat ay perfectly organized. Ang bintana ay walang anumang fog at ang pasilyo ay walang dumi. "Ben, dito." Natagpuan ni Emma ang kanilang assigned seat. Nakaupo si Ben sa tabi ng bintana, namumula sa excitement. "Papa, ang lawak ng upuan."
Totoong mas maingat ang pagkakagawa ng mga upuan kumpara sa mga tren sa Amerika. Ang reclining function, ang espasyo sa paa, ang disenyo ng mesa, lahat ay inisip para sa kaginhawaan ng pasahero. Tumunog ang departure bell. Dinikit ni Ben ang kanyang mukha sa bintana, tinitigan ang platform. Dahan-dahang umandar ang tren. Umalis na! Kumikislap ang boses ni Ben. Sa simula ay dahan-dahan, ngunit unti-unti itong bumilis. Ang tanawin ng Maynila ay dumadaloy sa likuran. Ang bilis, pero hindi man lang umuuga. Sabi ni Ben nang nagulat. Totoong dapat na lumampas na ito sa 200 km/h, ngunit halos walang shake. Napakataas ng stability nito na kahit baso ng tubig ay hindi matatapon at maaaring magbasa. Muling namangha si James sa mataas na technology. Iba ang dimension nito sa mga tren sa Amerika. Pagtingin sa loob ng tren, tahimik ang mga pasahero. May nagbabasa, may nagtatrabaho sa laptop, may natutulog, walang nagsasalita ng malakas, at bawat isa ay tinatamasa ang kanyang oras. Mama, tingnan mo yan. Itinuro ni Ben ang labas ng bintana. Ang tanawin ng probinsiya ng Pilipinas ay kumakalat mayabong na rice field, mga bahay kubo, at mga bundok sa malayo. Patuloy na tumataas ang bilis at naabot nito ang maximum speed. Ang tanawin ay mabilis na dumadaloy sa likuran, ngunit ang loob ng tren ay nakakagulat na tahimik. Papa, gaano nakabilis tayo ngayon? Malamang, 280 km/h na. Nagliwanag ang mga mata ni Ben. 280 km/h siya. Siya ay gumagalaw sa bilis na iyon. Ben, gusto mo ba ng baon? Tanong ni Emma. Tumango si Ben. Nang bumili ng inumin si James sa vending machine sa station, humanga siya sa kalinisan at sa dami ng seleksyon. Mainit at malamig na inumin ay ibinebenta sa iisang makina. Pagbalik sa upuan, patuloy na tinitingnan ni Ben ang labas ng bintana habang umiinom ng orange juice. Papa, hindi ba nagka-accident ang Philippine Express? Sabi nila, 0 ang fatality ng pasahero simula nang magbukas. Tumango si Ben. Tumakbo ng ganito kabilis, ngunit nagpapanatili ng perfect safety record. Ito ang Philippine Express. Nang pumunta si Ben sa restroom, nagulat siya sa kalinisan. Papa, ang linis ng restroom, kahit tumatakbo, hindi marumi. Ganoon din ang naramdaman ni James. Kahit tumatakbo sa 280 km/h ang restroom ay perfectly clean. Pagbalik sa upuan, kinuha ni Emma ang isang maliit na bag. Ben, hindi ka ba nagugutom? Inalok ni Emma ang Philippine train baon na binili niya sa station. Pagbukas ng box, lumabas ang mga pagkain na maayos na plated. Wow! Lumaki ang mga mata ni Ben. Adobo, longganisa, tortang talong, puto bawat isa ay maingat na inihanda parang artwork. Kinuha ni Ben ang spoon and fork at sinimulan niyang kainin ang pagkain. Ang sarap! Kumalat ang ngiti sa mukha niya. Hindi niya inakala na ganito kasarap ang baon kahit malamig. Lahat ba ng pagkain sa Pilipinas ay ganito kasarap? Ngumiti si Emma. Siguro. May kultura ang mga Pilipino na pinahahalagahan ang pagkain. Pagkatapos kumain, ibinalik ni Ben ang tingin sa labas ng bintana. Ang tren ay patuloy na tumatakbo at dumating ang sandali. Ben, tingnan mo doon. Itinuro ni James ang bintana sa kanan. Nang tumingin si Ben, lumabas ang isang dambuhalang bundok mula sa gitna ng ulap. Isang perfectly conical na bundok na may snow sa tuktok. Bulkang Mayon. Napahinga si Ben. Ang Bulkang Mayon na nakita niya ng maraming beses sa litrato ay nasa harap na niya. Ang mayon na nakita mula sa bintana ng tren ay mas maganda kaysa sa inaasahan niya. Sa likuran ng asul na langit, ang snow-capped peak ay nagliliwanag. Papa, kumuha ka ng litrato. Nagmamadaling kinuha ni James ang kamera. Paulit-ulit na tumunog ang shutter. Dahan-dahang lumayo ang mayon sa kanilang paningin. Ngunit ang imahe nito ay malalim na nakatatak sa puso ni Ben. Ang galing, talagang ang galing. Hindi maitago ni Ben ang excitement niya. Nasakyan ko ang tren at nakita ko ang mayon. Isa sa mga pangarap ko ay natupad. Tumulo ang luha sa mata ni Emma. Nakita niya ang purong kaligayahan ng kanyang anak at nagpasalamat siyang nagdesisyon silang magbiyahe. Tinitigan ni James ang tanawin na dumadaloy sa labas ng bintana. Naramdaman niyang mas kahanga-hanga ang Pilipinas kaysa sa inakala niya. Papa, masaya ako.
hinawakan ni Ben ang kamay ng kanyang ama. Ito na yata ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Sa salitang iyon, uminit ang dibdib ni James. Ang anak niya, na sinabihang may 3 buwan na lang sa buhay, ay nakadarama ng tunay na kaligayahan sa sandaling ito. Iyon lamang ay sapat na upang maging makabuluhan ang biyaheng ito. Ang tren ay tahimik at tiyak na tumatakbo patungo sa destinasyon. Ang tanawin ng Pilipinas na nakikita mula sa bintana, ang perfectly maintained na railway system. At higit sa lahat, ang masayang mukha ni Ben. Hindi kailanman malilimutan ni James ang sandaling ito. Pagbaba sa tren, sumakay ang pamilyang Miller ng taxi patungo sa Museo ng Tren at Transportasyon ng Pilipinas. Hindi mapakali si Ben sa loob ng sasakyan. Natupad ang pangarap niyang sumakay sa tren, ngunit may isa pang malaking pangarap na naghihintay. Malapit na, Ben, hinawakan ni Emma ang kamay ng kanyang anak. Nang makita ang building ng museum, napasigaw si Ben. Ayan na, pagbaba sa taxi, may malaking Philippine Express monument sa entrance. Huminto si Ben at tinitigan ito. Pagpasok sa loob, ito na ang mundo ng tren. Mula sa orihinal na tren hanggang sa pinakabagong model, ipinapakita ang kasaysayan ng tren sa Pilipinas. Ang galing, sobrang galing. Nagliliwanag ang mga mata ni Ben habang tinitingnan ang bawat isa. Una niyang nakita ang orihinal na Philippine Railway na nagbukas noong 1960s. Tumayo siya sa harap ng unique form nito. Ito ang simula ng lahat, sabi niya. Ang explanation panel ay nagsasabi tungkol sa opening ng tren. Sunod nilang pinuntahan ang mga tren na sumasalamin sa technology ng bawat panahon. Kumuha si Ben ng litrato ng bawat isa, binasa ang explanation, at inintindi ang kasaysayan. Papa, tingnan mo, itong model na ito ang kauna-unahang tren na umabot sa 300 km ha. Naramdaman ni James ang init sa dibdib niya sa kasigasigan ng anak. Ang isang 10 taong gulang na bata ay tinitingnan ng tren ng buong puso. Sa harap ng pinakabagong model, nagtagal si Ben, ang magandang streamlined design, ang tren na puno ng pinakabagong technology. Ito yung sinakyan natin kanina, hindi ba? Tumango si Ben. Labis siyang humanga na ang tren na sinakyan niya ay ipinapakita dito. Pagkatapos tingnan ang lahat ng display, pumunta si Ben sa area ng driving simulator. May simulator doon na replika ng totoong driver's seat. Ngunit sa kabila ng pagiging weekday, may mahabang pila sa harap ng simulator. Papa, ang daming tao, sabi ni Ben habang pumila sa dulo. Tiningnan siya ni Emma nang may pag-aalala. Okay ka lang? Hindi ka ba napapagod? Okay lang mama, ito ang pinakamalaki kong pangarap. Pagkatapos ng mga 30 minuto, lumapit ang isang staff ng museum na si Ate Marisa. Pasensya na po sa paghihintay. Okay lang po ba ang kalagayan ng inyong anak? Nag-aalala si Ate Marisa sa kalagayan ni Ben. Ipinaliwanag ni James ang sitwasyon. Nagbago ang ekspresyon ni Ate Marisa. Ganun po ba? Sandali lang po. Umalis si Ate Marisa at bumalik pagkatapos ng ilang minuto. Pamilya Miller, dito po kayo. Inakay ni Ate Marisa ang pamilya sa isang espesyal na area. Ito ay isang simulator room para sa staff na hindi pinapayagan ang publiko. Ito po ay ginagamit namin para sa training, pero special po kayo ngayon. Pwede po kayong gumamit nito. Lumalaki ang mga mata ni Ben. Di talaga po? Opo. Gusto po naming ma-experience ninyo ang pagmamaneho ng tren. Sa malambing ng ngiti ni Ate Marisa, napaluha si Emma. Sa loob ng kwarto ay may driver's seat na replika ng totoong tren. Gauge, lever, buttons, lahat ay katulad ng sa totoong tren. Upo ka po. Dahan-dahang umupo si Ben sa driver's seat. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang kanyang mukha. Ito ang driver's seat. Umupo si Ate Marisa sa tabi at maingat na nagpaliwanag. Ito po ang master controller. Dito inaayos ang bilis. At ito po ang brake. Seryosong nakikinig si Ben. Ang pinakamahalaga sa pagmamaneho ng tren ay ang pagsunod sa oras. Kailangang accurate ang driving para hindi ma-late kahit isang segundo. Ang paliwanag ni Ate Marisa ay technical ngunit madaling maintindihan ng bata. Sige, magmaneho tayo. Ang destinasyon ay Manila Station. Nang i-activate ang simulator, lumabas sa screen ang platform. Ang oras ng pag-alis ay 14:04 am. Umalis po kayo ng eksaktong oras.
Tinitigan ni Ben ang orasan. 30 segundo na lang. Ang kamay niya ay nakalagay na sa master controller. Nanginginig ang kamay niya sa tensyon, ngunit seryoso ang kanyang mga mata. 20 segundo, 10 segundo. Nagbabantay si Ate Marisa sa tabi niya. 5 segundo, 4, 3. Huminga ng malalim si Ben. 2, 1. Eksaktong 14:4, iginalaw ni Ben ang lever. Dahan-dahang gumalaw ang tren sa screen. Perfect! Nagbigay ng papuri si Ate Marisa. Bumilis ang tren, maingat na ino-operate ni Ben ang lever habang tinitingnan ang gauge. 100 kilometers, H, 150 kilometers, H, 200 kilometers, H. Ang realistic na tanawin ay dumadaloy sa screen. Parang nagmamaneho siya ng totoong tren. 5 kilometer na lang sa susunod na station. Simulan na ang deceleration. Sinunod ni Ben ang utos ni Ate Marisa at sinimulan ang pagpreno. Unti-unting bumaba ang bilis at lumabas ang platform ng station. Eksaktuhin ang paghinto sa stop position. Nag-concentrate si Ben at inayos ang brake. Dahan-dahang bumagal ang tren at huminto. Lumabas sa screen ang stop error 0.00. Unquote, 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 unquote. Excellent. Perfect na parking para sa unang beses. Pumalakpak si Ate Marisa. Nagalak din sina James at Emma sa tagumpay ng kanilang anak. Tumayo si Ben sa upuan at yumuko ng malalim kay Ate Marisa. Maraming salamat po. Talagang maraming salamat po. Hinaplos ni Ate Marisa ang ulo ni Ben. Walang anuman. Natutuwa ako na na-experience ng isang masigasig na bata na katulad mo. Paglabas sa simulator room, paulit-ulit na lumingon si Ben. Ang driver's seat ay nakatatak pa rin sa kanyang isip. Papa, Mama, pakiramdam ko naging driver ako ng Philippine Express. Ang ngiti ni Ben ay ang pinakamaliwanag na nakita nila. Paglabas ni Ben sa simulator room, puno ang kanyang mukha ng satisfaction at saya. Ate Marisa, maraming salamat po. Talagang sobrang nag-enjoy ako. Nanginginig ang boses ni Ben sa excitement. Inilagay ni Ate Marisa ang kamay sa balikat ni Ben. Walang anuman. Ang driving mo, Ben, ay excellent. Hindi mo aakalain na unang beses mo lang. Talaga po? Nagliwanag ang mga mata ni Ben. Oo, totoo. Perfect ang accuracy ng stop position at speed adjustment. Baka maging driver ka talaga ng tren sa hinaharap. Sa salita ni Ate Marisa, napangiti si Ben. Tinitigan ni na James at Emma ang nagliliwanag na mukha ng kanilang anak. Para sa sandaling ito, lumayo sila sa Amerika. Papa, Mama, nakita nyo? Nagmaneho ako ng tren, tumakbo si Ben sa kanyang mga magulang. Nakita namin, Ben. Ang galing mo. Hinaplos ni James ang ulo ng anak. Paglabas sa simulator room, paulit-ulit na lumingon si Ben. Hindi pa rin nawawala ang excitement niya. Doon, ako ay naging driver ng tren. Inakay ni Ate Marisa ang pamilya. Ben, gusto mo bang magpa-picture bilang souvenir? May full-size na bahagi ng tren sa labas ng museum. Gusto ko po. Mabilis na sumagot si Ben. Paglabas sa museum, may display ng front part ng orihinal na tren, isang full-size monument. Wow, nabigla si Ben sa laki nito. Maraming tao ang nagpapapicture dito, paliwanag ni Ate Marisa. Kinuha ni James ang kamera. Tumayo si Ben sa tabi ng front part ng tren. Sa sandaling iyon, lumabas ang pinakamagandang ngiti sa kanyang mukha. Ang saya na natupad ang pangarap, ang satisfaction na nagmaneho ng tren, at ang kaligayahan na kasama ang kanyang mga magulang. Lahat ay nagkaisa sa ngiting iyon. Paulit-ulit na tumunog ang shutter. Isa pa po, kasama ang buong pamilya, alok ni Ate Marisa. Pumila ang pamilyang Miller sa harap ng tren. Tumayo si Ben sa pagitan ng kanyang mga magulang at tumingin sa kamera. Say cheese. Kinuha ni Ate Marisa ang litrato. Ang larawan ay nakuhanan ang perfect moment ng kaligayahan. Pagkatapos ng photoshoot, bumalik sila sa loob ng museum. Tila hindi pa nasasawa si Ben sa display. Pwede po bang tingnan ko ulit ang orihinal na tren? Ngumiti si Emma. Oo naman. Pagbalik sa display area, tumayo si Ben sa harap ng orihinal na tren. Tinitigan niya ang form nito. Ang tren na ito ang simula ng lahat. Binasa ni Ben ang explanation panel nagbukas noong 1964. Ang high-speed noon ay 110 km/h. Ang kauna-unahang high-speed rail sa mundo.
Tila nakatatak sa kanyang puso ang kasaysayan. Papa, ang galing ng mga taong gumawa ng tren na ito. Gumawa sila ng napakagandang bagay mula sa wala. Naramdaman ni James ang paglaki ng kanyang anak sa salitang iyon. Sa shop ng museum, bumili si Ben ng photobook ng tren. Titingnan ko ito ng paulit-ulit pag-uwi para hindi ko makalimutan ang araw na ito. Pagbayad sa cashier, nagbigay ang staff ng isang maliit na sticker. Sticker po ng tren para sa souvenir. Salamat po. Masayang tinanggap ni Ben. Hinatid ni Ate Marisa ang pamilya hanggang sa labasan. Ben, talagang nag-enjoy ako ngayon. Kung magkaroon ka ulit ng pagkakataong bumalik sa Pilipinas, bumisita ka ulit. Opo, babalik po ako, sigurado. Matapang na sagot ni Ben. Sa susunod, ipapakita ko pa ang mas maraming tren. Maraming salamat po, Ate Marisa. Yumuko ng malalim si Ben. Paglabas sa museum, paulit-ulit na lumingon si Ben sa building. Ang pinakamagandang araw, ang kanyang ekspresyon ay puno ng satisfaction at kaligayahan. Sa labas ng museum, huminga ng malalim si Ben. Papa, Mama, maraming salamat po talaga sa pagbibigay ninyo sa akin ng ganitong kahangahangang experience. Niyakap ni Emma ang balikat ng kanyang anak. Walang anuman, Ben. Ang makita kang masaya ang pinakamalaking kaligayahan namin. Tiningnan ni James ang kanyang relo. Lampas na ng 4 p.m. Matagal na nilang nalampasan ang limitasyon na 3 oras ng aktibidad na sinabi ng doktor. Ben, medyo napapagod ka na ba? Hindi po, Papa. Paano ako mapapagod kung nag-enjoy ako ng ganito? Masiglang sagot ni Ben. Ngunit sa sandaling yon, bahagyang nanghina ang binti ni Ben. Ben? Nag-alalang tawag ni Emma. Okay ka lang? Natisod lang po ako. Nagpakita si Ben ng ngiti, ngunit medyo maputla ang kanyang kulay. Maingat na pinagmasdan ni James ang kalagayan ng anak. Totoong medyo mabilis na ang paghinga niya. Ben, okay ka ba talaga? Opo, okay lang. Ngunit wala sa boses ni Ben ang lakas. Kinuha ni Emma ang blood oxygen monitor sa bag. Hayaan mong sukatin ko. Paglagay sa daliri ni Ben, lumabas ang reading, 89%. Mas mababa kaysa sa normal. Ben, magpahinga muna tayo. Pinaupo ni Emma ang anak sa kalapit na bench. Pag-upo, inilagay ni Ben ang kamay sa dibdib niya. Mama, medyo nahihirapan akong huminga. Sa salitang iyon, nagbago ang ekspresyon ni Emma. James, agad ding naunawaan ni James ang pagiging seryoso ng sitwasyon. Ben, huminga ka ng malalim, dahan-dahan lang. Sinubukan ni Ben na huminga ng malalim, gaya ng sinabi. Ngunit hindi siya makahinga ng maayos. Hindi ako makahinga. Mas lalong pumutla ang mukha ni Ben. Nagmamadaling kinuha ni Emma ang gamot sa bag. Ben, inumin mo itong gamot. Ngunit nanginginig ang kamay ni Ben at hindi niya mahawakan ang gamot. Sa sandaling iyon, tumumba ang katawan ni Ben. Agad siyang sinalo ni James. Bukas ang mga mata ni Ben, ngunit hindi nakatutok ang tingin. Ang labi niya ay nagsimulang maging asul-lila. Papa, Mama, narinig ang maliit na boses. Salamat. Philippine Express. At pumikit ang mga mata ni Ben. Ben, umalingaw-ngaw ang sigaw ni Emma sa labas ng museum. Nawalan ng malay si Ben. Yakap ni James ang kanyang anak at sumigaw sa paligid. Tulungan niyo po ako. Nawalan ng malay ang anak ko. Ang sigaw ay narinig ng mga tao sa paligid ng museum. Ang unang tumakbo ay ang staff ng museum na si Ate Marisa. Anong nangyari po? Nakita ni Ate Marisa ang kalagayan ni Ben at agad na naunawaan ang sitwasyon. Tatawag po ako agad ng ambulance. Nagsimulang makipag-ugnayan si Ate Marisa gamit ang radio. Front entrance, emergency. Nawalan ng malay ang isang bata. Pakitawag agad ang ambulance. Nagtipon din ang mga tao sa paligid. May isang babae sa kanila. Nurse po ako. Hayaan ninyo akong tumulong. Mabilis na lumapit ang babae kay Ben. Pakihiga po ang bata sa lupa. Ginawa ni James ang sinabi. Inilagay ng nurse ang kamay sa leeg ni Ben at sinuri ang pulso. May pulso, mahina, pero humihinga. Ang kalmadong boses ng nurse ay bahagyang nagpakalma sa tensyon. Ano po ang medical history ng bata? Dilated cardiomyopathy. Binigyan na po siya ng terminal diagnosis sa Amerika. Naging seryoso ang ekspresyon ng nurse. Malamang acute heart failure. Kailangan nating isecure ang airway. Inangat ng nurse ang baba ni Ben at binuksan ang airway.
Hinawakan ni Emma ang kamay ng kanyang anak. Ben, pakiusap, idilat mo ang mata mo. Dumadaloy ang luha sa pisngi niya. Isa pang passerby ang nagbigay ng kanyang jacket at inilagay kay Ben. Kailangan nating panatilihin ang body temperature. Salamat po, sabi ni Emma habang lumuluha. Muling lumapit si Ate Marisa. Darating po ang ambulance sa loob ng 5 minuto. 5 minuto. Para kay James, ang oras na iyon ay parang walang hanggan. Patuloy na sinusubaybayan ng nurse ang kalagayan ni Ben. Bumababa ang respiratory rate. Pwede bang sukatin ang blood oxygen? Nagmamadaling kinuha ni Emma ang monitor mula sa bag. Ito po, inilagay ng nurse ang monitor sa daliri ni Ben. Lumabas ang reading, 82%. Mapanganib na level. Namutla ang mukha ni Emma. Maaari po bang lumayo kayo ng kaunti? Dahan-dahang lumayo ang mga tao. Sinimulan ni Ate Marisa at ng staff na isecure ang espasyo para makapasok ang ambulance. Nabigla si James sa tanawing ito. Ang mga dayuhang Pilipino na hindi niya kilala ay nagsisikap na tulungan ang anak niyang Amerikano. Emma, ang mga taong ito, bulong ni James sa asawa. Tumango si Emma. Lahat sila gustong tulungan si Ben. Ingkoda, Endanto, kinakausap ng nurse si Emma. Nanay, pakiusap. Kausapin ninyo po ang inyong anak. Kahit walang malay, baka naririnig niya ang boses ninyo. Nilapit ni Emma ang kanyang mukha sa tainga ni Ben. Ben, si Mama ito. Naririnig mo ba? Hindi ka nag-iisa, sina Papa at Mama. At ang dami-daming taong gustong tumulong sa iyo. Nanginginig ang boses ni Emma, ngunit puno ng pagmamahal. Kaya, lumaban ka, huwag kang susuko. Now, Odessa, I and Oda. Tinitigan ni James ang kanyang asawa at anak at naramdaman niya ang kanyang kawalan ng kakayahan. Bilang ama, wala siyang magawa kundi magdasal. Sa sandaling iyon, may nagbago sa puso ni James. Bago sila pumunta sa bansang ito, hindi siya naniniwala sa Pilipinas. Ang mga nabasa niya sa media, ang kanyang prejudice lahat ay mali. Ngunit ano ang nangyayari sa harap niya ngayon? Ang mga dayuhang Pilipino ay ginagawa ang lahat para sa isang batang Amerikano. Ang nurse ay nagsasakripisyo ng kanyang oras para sa resuscitation. Ang mga passerby ay nagbibigay ng kanilang damit. Salamat po, yumuko si James sa mga tao sa paligid. Maraming salamat po talaga. Ang salitang iyon ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng siren. Ambulance na po. Nagbigay ng huling check ang nurse. Napanatili ang paghinga. Mahina pero may pulso. Pagkalipas ng ilang segundo, huminto ang ambulance sa harap ng museum. Bumukas ang back door at tumakbo ang mga paramedic habang tinutulak ang stretcher. Nasaan po ang pasyente? Dito po, itinaas ng nurse ang kamay. Agad sinuri ng paramedic ang kalagayan ni Ben. 10 taong gulang, lalaki. Mababa ang consciousness level, mahina ang paghinga, may cyanosis. Inihahanda ng isa pang paramedic ang mga medical equipment. Ipinaliwanag ng nurse ang timeline. Nawalan ng malay mga 5 minuto na ang nakalipas. Na-secure ang airway at patuloy pa rin ang paghinga. Blood oxygen level ay 82%. Naiintindihan. Inilagay ng paramedic ang oxygen mask sa mukha ni Ben. Ibinigay ni James ang diagnosis. Dilated cardiomyopathy. Ito po ang diagnosis. Binasa ng paramedic ang Filipino diagnosis. Naiintindihan. Dadalhin na po namin agad. Inilagay si Ben sa stretcher. Nagsimula na ang paghahanda para sa IV drip. Sumakay na po kayo, mga magulang. Kinausap ng paramedic sina James at Emma. Bago umalis ang stretcher, tumakbo si Emma sa nurse. Maraming salamat po talaga. Ngumiti ng malambing ang nurse. Walang anuman. Nagdadasal ako para sa paggaling ng inyong anak. Yumuko rin si James sa staff ng museum. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dinala ang stretcher sa loob ng ambulance. Sumakay din sina James at Emma. Pagkasara ng back door ng ambulance, nagpatuloy ang paramedic sa treatment. Blood pressure 75,048, heart rate 130. Ang isa pang paramedic ay tumatawag sa ospital. 10 taong gulang, lalaki. May history ng dilated cardiomyopathy. Consciousness level JCS 20. Respiratory rate 8. Blood oxygen level 82%. Pinaghihinala ang acute heart failure exacerbation. Estimated time of arrival
12 minuto. Umalis ang ambulance. Umalingaw-ngaw ang siren at tumakbo ito sa daan ng Maynila. Sa loob ng ambulance, patuloy na hinawakan ni Emma ang kamay ni Ben. Ben, nandito si Mama. Magiging maayos ang lahat. Tinitigan ni James ang labas ng bintana. Ang museum ay lumalayo. Ilang oras na ang nakalipas, in-enjoy ng anak niya ang simulator at nagbigay ng pinakamalaking ngiti sa kanyang buhay. Ngayon, naglalakbay siya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Patuloy na gumagawa ng treatment ang paramedic ng kalmado. Sa oxygen administration, tumaas ang blood oxygen level sa 87%. Vital signs ay nagiging stable. Perfect ang coordination ng mga paramedic. Nagtanong si Emma sa paramedic, "Magiging okay po ba ang anak ko?" Sumagot ang paramedic nang may malambing na ekspresyon, "Ginagawa po namin ang lahat ng kaya namin." Pagdating sa ospital, agad siyang titingnan ng specialist. Sa salitang iyon, nakakita si Emma ng kaunting pag-asa. Patuloy na dumadaan ang ambulance sa mga traffic light. Ang ibang sasakyan ay nagbibigay daan. 7 minuto na lang po, sabi ng paramedic. Hinigpitan ni James ang kamao. 7 minuto, ang mahabang 7 minuto, kung saan nakasalalay ang buhay ng kanyang anak, ay magsisimula na. Ang tanawin ng Maynila na nakikita mula sa bintana, ang mga sasakyang tumatakbo, ang mga taong naglalakad. Sa bayang ito, may mga taong nagsisikap na iligtas ang kanyang anak. Patuloy na nagdadasal si James sa kanyang puso. "Panginoon, pakiusap, iligtas ninyo ang aking anak, at nagpapasalamat ako sa mga taong ito." Maya-maya, bumagal ang ambulance. Parating na po. Nakita ang malaking hospital building sa labas ng bintana. Manila Medical Center. Huminto ang ambulance at bumukas ang back door. Handa na ang mga hospital staff. 10 taong gulang lalaki, dilated cardiomyopathy, acute heart failure exacerbation. Naganap ang handover mula sa paramedic patungo sa hospital staff. Ibinalik ang stretcher mula sa sasakyan at dinala sa loob ng ospital. Sumunod sina James at Emma. Ang stretcher na may sakay si Ben ay nawala sa treatment room. Nagsara ang pinto. Tumayo silang dalawa sa harap ng pinto. Magsisimula na ang bagong laban para iligtas ang buhay ni Ben. Pagdaan sa entrance ng ospital, pinalibutan ng naghihintay na medical team ang stretcher. Dito po, dinala si Ben sa emergency treatment room sa utos ng nurse. Huminto sina James at Emma sa hallway. "Dito po muna kayo maghintay, mga magulang." Sinubukan ng isa pang nurse na akayin silang dalawa sa waiting space. Ngunit sa sandaling iyon, lumabas ang isang babaeng doktor mula sa treatment room. "Kayo po ba ang pamilya ni Miller?" Lumapit ang doktor na nakasuot ng white coat ng may kalmadong ekspresyon. "Ako po si Dr. Mia Alcantara. Ako po ang cardiovascular surgeon." Pinaupo ni Dr. Alcantara ang dalawa. "Una, pakiusap. Hayaan ninyo akong kumpirmahin ang kasalukuyang kalagayan ni Ben. May dala po ba kayong diagnosis?" Ibinigay ni James ang diagnosis mula sa hospital sa Amerika. Mabilis na binasa ni Dr. Alcantara ang parehong Ingles at Filipino versions, dilated cardiomyopathy. Binigyan ng terminal diagnosis na 3 buwan. Inoperable po ang diagnosis sa Amerika. Tama po ba? Ang boses ni Dr. Alcantara ay kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kaseryosohan. "Sandali lang po. Sasabihin ko po agad ang resulta ng examination." Bumalik si Dr. Alcantara sa treatment room. Umupo sina James at Emma sa hallway. Ang kamay ng orasan ay dahan-dahang gumagalaw. Lumipas ang 10 minuto. Bumukas ang pinto ng treatment room at muling lumabas si Dr. Alcantara. Ang kalagayan ni Ben ay napakaseryoso. Ang paggana ng puso ay mabilis na bumababa. Sa ganitong kalagayan, ang limit ay 48 oras. Namutla ang mukha ni Emma. "Pero may paraan po ba?" Tiningnan ni Dr. Alcantara ang dalawa ng tuwid sa mata. "May paraan. Surgery." Nagulat si James. "Surgery? Pero sinabi ng mga doktor sa Amerika na impossible." "Totoong napakahirap na surgery. Ngunit ang aming ospital ay may pinakabagong technology at experienced team." Ang boses ni Dr. Alcantara ay puno ng tiwala. Ang puso ni Ben ay bata pa. May sapat na potensyal para gumaling. Ngunit,
Pinili ni Dr. Alcantara ang mga salita. Ang success rate ay mga 60% lamang. Mataas ang risk. Ngunit kung hindi siya ooperahan, ilang araw na lang ang buhay ni Ben. Nagkatinginan sina, James at Emma. 60%. Hindi mataas. Ngunit kung wala silang gagawin, zero ang chance. Doktora, nanginginig ang boses ni Emma. Talaga po bang maliligtas ninyo ang aming anak? Tumango si Dr. Alcantara. Gagawin namin ang lahat. Ang aming team ay nagtagumpay na sa maraming mahihirap na kaso. Ililigtas namin si Ben. Sa salitang iyon, nagdesisyon si James. Doktora, pakiusap, iligtas ninyo ang aking anak. Yumuko, nang malalim si James. Yumuko rin si Emma. Naiintindihan. Sisimulan na namin agad ang paghahanda para sa surgery. Nagbigay ng utos si Dr. Alcantara sa nurse. I-assemble ang surgery team. Lahat ng cardiology staff, mabilis na kumilos ang nurse. Kailangan po ng consent mula sa inyong mga magulang. Nagdala ang isa pang nurse ng mga dokumento. Kinuha ni James ang pen nang nanginginig ang kamay. Risk ng surgery, complication possibility lahat ay nakasulat. Ngunit isa lang ang option. Sa sandaling pipirma siya, inilagay ni Emma ang kanyang kamay sa kamay ng kanyang asawa. Magkasama tayo. Pumirma silang dalawa sa consent form. Pagkatapos ng 30 minuto, handa na ang operating room. Dinala si Ben sa operating room sakay ng stretcher. Sa hallway, hinatid nina James at Emma ang kanilang anak. Mukhang natutulog si Ben. Lumaban ka, Ben. Mahinang bulong ni Emma. Nagsara ang pinto ng operating room. Umilaw ang pulang lamp. Nagsasagawa ng operasyon. Umupo sina James at Emma sa bench sa harap ng operating room. Nagsimula ang surgery noong 8 p.m. Si Dr. Alcantara at 8 medical team members ang nagtipon. Sa hallway, dahan-dahang lumipas ang oras. Lumipas ang 1 oras. Nagdala ang nurse ng mainit na tsaa. Matagal pa po. Magpahinga muna kayo. Salamat po, sagot ni Emma habang lumuluha. Lumipas ang 2 oras. Tumayo si James at tumingin sa labas ng bintana. Kumakalat ang night view ng Maynila. Ang di mabilang na ilaw ay nagbibigay liwanag sa bayan. May mga taong nagsisikap na iligtas ang aking anak sa bayang ito, naisip ni James. Lumipas ang 3 oras. Nakahiga si Emma sa bench. Nahihilo siya sa pagod at pag-aalala. Gising pa rin si James. Nakatingin sa pinto ng operating room. Lumampas ang hating gabi. 4 na oras na simula nang magsimula ang surgery. Patuloy siyang nakatingin sa pinto ng operating room. 2 a.m. Lumuhod si James sa sahig at nagdarasal habang magkakabit ang mga kamay. Panginoon, pakiusap, iligtas ninyo ang aking anak. Bago sila umalis sa Amerika, hindi siya naniniwala sa Pilipinas. Ngunit ngayon, buong puso siyang naniniwala sa mga doktor ng Pilipinas. 4 a.m. Nagsimulang lumiwanag ang langit sa silangan. 8 oras na ang nakalipas, simula nang magsimula ang surgery. Kitang-kita ang pagod sa mga mata ni James. Ngunit nanatili siyang nakaupo, naghihintay. 6 a.m. Nagsimulang pumasok ang liwanag ng umaga sa hallway. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Dr. Alcantara ng may pagod na ekspresyon. Ngunit may tiyak na ginhawa sa kanyang mukha. Tumayo si James. Nagising din si Emma at nagmamadaling bumangon. Doktora, tangkumandin 5 kusan now. Kubandi, 05 kusan. Huminga ng malalim si Dr. Alcantara at dahan-dahang ngumiti. Tagumpay ang operasyon. Sa salitang iyon, napaiyak si Emma. Lumuhod si James sa harap ni Dr. Alcantara. Maraming salamat po. Talaga, maraming salamat po. Si Ben ay napakatibay na bata. Mahirap ang surgery, ngunit ang kanyang kagustuhang mabuhay ang nagbigay sa amin ng lakas. Kailan po namin siya pwedeng makita? Tanong ni Emma habang lumuluha. Pagkalipas ng ilang oras, pwede na kayong bumisita. Nasa intensive care unit pa siya at pinapahinga, ngunit dahan-dahang babalik ang kanyang malay. Pinaupo ni Dr. Alcantara ang dalawa. Ipinaliwanag ko po ang post-operative course. Ang puso ni Ben ay may mas malaking recovery power kaysa sa inaasahan. Kailangan niyang manatili sa ospital ng mga 2 linggo, ngunit pagkatapos noon, pwede na siyang bumalik sa normal na buhay. Normal na buhay? Nagtanong si James nang may hindi makapaniwalang ekspresyon. Opo,
Kung magpapatuloy ang tamang care, si Ben ay makakapamuhay tulad ng ibang bata. Ito ang salitang hindi kailanman narinig ni James mula sa mga doktor sa Amerika. Ang liwanag ng bukang liwayway ay tumatama sa hallway ng ospital. Sa wakas, natapos ang mahabang gabi. Pagkatapos ng 3 araw ng surgery, nagising si Ben sa intensive care unit. Mama, narinig ang maliit na boses ni Ben. Hinawakan ni Emma ang kamay ng kanyang anak. Ben, gising ka na. Dahan-dahang tumingin si Ben sa paligid. Ospital ito? Oo, ospital sa Pilipinas. Si Dr. Alcantara ang tumulong sa iyo. Inilagay ni Ben ang kamay sa dibdib niya. Gumaling na ba ang puso ko? Oo, hindi pa ganap pero tiyak na gumagaling. Lumutang ang luha sa mata ni Ben. Mabuti. Pagkatapos ng 1 linggo, inilipat si Ben sa regular ward. Mula sa bintana ng kuwarto, makikita ang Maynila. Papa, tingnan mo. May train track doon. Tiyak na may elevated track sa malayo. Gusto ko ulit sumakay sa tren. Hinaplos ni James ang ulo ng kanyang anak. Makakasakay ka ulit balang araw. Nang bumuti ang kalagayan ni Ben, nagdesisyon ang pamilyang Miller na bisitahin ang mga taong tumulong sa kanila. Una nilang binisita ang museo ng tren at transportasyon. Naghihintay si Ate Marisa sa entrance ng museum. Ben, buti na lang at gumaling ka. Nagbigay ng ginhawa ang ekspresyon ni Ate Marisa nang makita si Ben. Ate Marisa, salamat po. Hindi ko po kailanman malilimutan ang simulator experience noong araw na yon. Nagbigay si Ben ng liham kay Ate Marisa. Sinulat ko po ito sa ospital. Maingat na tinanggap ni Ate Marisa ang liham. Ben, paggaling mo, bumalik ka ulit dito at sumakay ka sa tren. Opo, babalik po ako, sigurado. Sunod nilang pinuntahan ang ospital ang huling consultation kay Dr. Alcantara. Ang puso ni Ben ay talagang gumaling. Wala na kayong dapat alalahanin. Ang salita ni Dr. Alcantara ay nagbigay ng kapayapaan sa buong pamilya. Doktora, maraming salamat po talaga. Yumuko ng malalim sina James at Emma. Walang anuman. Ang will to live mismo ni Ben ang pinakamatibay. Lumapit si Ben kay Dr. Alcantara. Doktora, gusto ko pong maging doktor paglaki ko. Gusto ko pong tumulong sa mga batang may sakit tulad ninyo. Lumutang ang luha sa mata ni Dr. Alcantara. Napakahusay na pangarap yan. Sigurado akong magiging napakahusay kang doktor. Nagbigay si Dr. Alcantara ng isang maliit na kahon kay Ben. Buksan mo ito. Nang buksan ni Ben ang kahon, may Philippine Express keychain sa loob. Ito ay koleksyon ng anak ko noong bata pa siya. Gusto ko sanang mapunta sa iyo. Salamat po. Aalagaan ko po ito habang buhay. Niyakap ni Ben ang keychain sa kanyang dibdib. Paglabas sa consultation room, paulit-ulit na kumaway si Ben kay Dr. Alcantara. Habang naglalakad sa hallway, dahan-dahang nagsalita si James. Paano ko pasasalamatan ng mga taong ito? Hinawakan ni Emma ang kamay ng kanyang asawa. Ang kaya nating gawin ay huwag kalimutan ang experience na ito at ang paglaki ni Ben ng malakas upang makabalik at makatulong. Naglalakad si Ben sa pagitan ng kanyang mga magulang, tinitigan ang keychain ng tren. Ipinapangako ko, paglaki ko, babalik ako sa Pilipinas at tutulong ako sa mga taong nangangailangan. Sa salitang iyon, naramdaman ni na James at Emma ang paglaki ng kanilang anak. Ang isang 10 taong gulang ay may malinaw ng goal sa buhay. Paglabas sa ospital, ang asul na langit ng Maynila ay nakakalat. Huminga ng malalim si Ben, ang hangin ng Pilipinas. Gusto ko talaga. Ang ngiti niya ay picture ng kalusugan. Nang gabing bago umuwi, nagpalipas ng huling gabi ang pamilyang Miller sa hotel room. Tinitigan ni James ang night view ng Maynila mula sa bintana. Emma, nagbago ako sa loob ng 2 linggo na ito. Tumayo si Emma sa tabi ng kanyang asawa. Ang James bago kami pumunta dito ay puno ng prejudice. Ang mga narinig ko sa media lahat ay mali. Ang boses ni James ay puno ng malalim na kaisipan. Sa pakikipag-ugnayan ko sa mga taong ito, marami akong nalaman. Ang kabaitan ng mga tao, ang galing ng technology, at higit sa lahat, ang human bond na lumalampas sa nationality. Tumango si Emma. Pagbalik natin, sasabihin ko sa mga tao ang totoo tungkol sa Pilipinas. Ang galing ng bansang ito na na-experience natin. These no ba and toes.
Si Ben ay nakaupo sa kama, tinitingnan ang photobook ng tren. Papa, Mama, may gusto akong ipangako. Lumingon ang mga magulang kay Ben. Paglaki ko, babalik ako sa Pilipinas, sigurado. At gusto kong maging doktor at tumulong sa mga taong nangangailangan tulad ni Dr. Alcantara. Ang mga mata ni Ben ay may matibay na determinasyon. Napakahusay na pangarap yan, Ben. Niyakap ni Emma ang kanyang anak. Kinaumagahan, sa bus papuntang Naiya, tinitigan ni Ben ang labas ng bintana. Ang tanawin ng Maynila ay dumadaloy sa likuran. Paalam, Pilipinas, pero babalik ako, sigurado. Ang maliit na pangako niya ay umalingamngaw sa loob ng bus. Sa departure lobby ng airport, ginugol ng pamilyang Miller ang huling oras. Inilalagay ni Ben sa bag ang mga souvenir na nakolekta niya sa Pilipinas. Ang keychain ng tren, ang photobook mula sa museum, ang regalo mula kay Dr. Alcantara, lahat ng ito ay treasure ko. Ang announcement para sa boarding ay tumunog. Tinitigan ni Ben ang tanawin ng Pilipinas na nakikita mula sa bintana ng airport. Salamat, maghintay ka. Nang lumipad ang eroplano, patuloy na tinitigan ni Ben ang labas ng bintana. Ang mga isla ng Pilipinas ay lumiliit. Sa bansang ito, siya ay nabuhay muli. Pagkatapos ng 5 taon, si Ben, 55 taong gulang, ay lumaki at naging top student sa high school. Ang mapa ng Pilipinas at ang poster ng Philippine Express ay nakadikit sa dingding ng kwarto niya. Sa kanyang mesa, nakalagay ang mga application guide para sa medical school. Patuloy na nagpapadala si Ben ng liham sa mga taong Pilipino taon-taon, kina Ate Marisa, kay Dr. Alcantara. Iniuulat niya ang kanyang paglaki at ipinapahayag ang kanyang pasasalamat. Nagdesisyon po akong mag-aral sa medical school ngayong taon. Sa hinaharap, gusto ko pong magtrabaho bilang doktor sa Pilipinas. Patuloy na isinasalaysay ni James sa community gathering ang galing ng Pilipinas. Maraming Amerikano ang nagbago ng tingin sa Pilipinas dahil sa kanyang kwento. Nag-umpisa na si Emma sa volunteer work sa ospital. Ang compassion na natutunan niya sa Pilipinas ay isinasagawa niya ngayon. At ngayon, dumating ang isang liham kay Ben. Ang nagpadala ay si Dr. Mia Alcantara. Ben, labis akong natuwa nang marinig ko ang pangarap mong maging doktor. Kung maging doktor ka, pakiusap, magtrabaho tayo ng magkasama sa Pilipinas. Hinihintay namin ang pagbabalik mo ng buong puso. O.F.D. Habang binabasa ang liham, tinitigan ni Ben ang labas ng bintana at tiningnan niya ang mapa ng Pilipinas sa dingding at dahan-dahang nangako. Babalik ako, sigurado. Sa pagkakataong ito, hindi bilang tinutulungan, kundi bilang tumutulong. Ang buhay na iniligtas sa Pilipinas ay nagsisimula ng maghabi ng bagong pag-asa. Salamat po sa panonood hanggang sa huli. Ang inyong mga komento at high rating ay malaking suporta po. Ito ay gagamitin naming reference sa susunod na paggawa ng video. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na video.